Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3991 isang maliit na problema. Ngunit kung medyo malapit si Pounson kay Jiang Ye, medyo handa rin si Ye Fan. Ngunit mula sa unang pagkakataon na nakita siya ni Pounson, ang impresyon na ibinigay niya sa kanya ay ang isang determinado at marangal na imahe, isang maharlika at seryosong tao. Kaya, nang si Pounson, na may kaunting pambabala, ay humingi ng pabor kay Ye Fan, medyo nakakatawa ito. Ang matandang mag-asawa ay sa loob ng maraming taon, kahit na iniisip niya gamit ang kanyang kwitan, mahulaan ni Ye Fan ang intensyon ni Su Qingzhou na ayusin ang chess piece na ito. Una sa lahat, hayaan mo munang itago ang kamay ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, kung may gulo sa Kakyo Federal Enforcement Court, natatakot ako na ang tagahatol ng templo ay agad na lumapit sa pintuan. Pangalawa, ito ay ang pagtaas ng kamay kay Ponderson, na dapat ay ang pagkuha ng pagkakataon na tulungan ang chess piece. Ang anit ni Longmire ay manhid sa ngayon, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Pounson. Para sa isang tansong tao, naglakas loob siyang haminin siya. Kung pakakawalan niya si Ye Fan sa sandaling ito, tinatansya na hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa plano. Gayunpaman, kapag naitakda na ang isang president, ang gobernador mismo ay hindi maaaring pigilan ang hukbong nagpapatupad ng batas. Bilang dating 10 pwesto ng akademya, paano maaaring yumukod sa isang subordinate ng top 50 ng akademya? Captain Ponderson, binabalaan kita sa huling pagkakataon, ang kasong ito ang personal na namamahala sa kasong ito, lumabas ka na. Mabangis ang mukha ni Langmire, at ang kanyang aura ay nagulat sa isang grupo ng mga miyembro ng pagpapatupad ng batas sa paligid niya. Ang maaaring lumabas dito ay ang mga elite ng law enforcement team, at hindi kakaunti ang mga golden powerhouses. Ramdam na ramdam nila, at talagang asar si Rangmel. Matuwid na nagsalita si Pounson at sumigaw ng malakas, ang pinakabanal na guro ng sibilisasyon ng Fitz, ang dakilang sage na si Kanger ay minsang nagsabi na ang tanging makakalampas sa batas ni Fitz ay ang Diyos ng paglikha. Dahil walang nilalang na Diyos, wala. Gobernador Longmire, kung sa tingin mo ay naaayon sa batas ni Fitz ang iyong ginawa, titigil ako kaagad sa pagtatanong. Ngunit kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya, dapat mong palayain si Ye Fan. Kung hindi, ito ay isang kalapastanganan laban sa batas ni Fitz. Ako, si Pounson, ay nanumpa na ipagtanggol ang pagiging patas at katarungan ng batas ni Fitz mula noong unang araw na pumasok ako sa pangkat na nagpapatupad ng batas. Walang sino man ang makakalagpas sa ilalim ng prinsipyong ito. Nang marinig ang mapusok na pananalita na ito, lahat ng miyembro ng law enforcement team ay nasa sabik at naantig. Kung tutusin, mula sa legal na pananaw, ang ebidensya para arestuhin si Ye Fan ay talagang masyadong nag-aatubili, masasabing walang ebidensya. Gayunpaman, sa nakaraan, lahat ay pumikit sa ganitong uri ng bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob si Pounson na tumayo ng ganito ngayon at ipaglaban ito. Ginagamit mo pa rin ang mga salita ng dakilang sage na si Kongor para idiin ako. Ponderson, mukhang nakalimutan mo na ang iyong pagkatao. Malamig nang umuso si Langmire, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang lahat ng isa-isa kapag hinahawakan ko ang kaso, ikaw kung gugulo ka ulit, magiging walang galang ka sa iyong nakatataas, at huhulihin din kita. Hindi ito pinansin ni Pangdezon, tumalikod at sinabi ng may tuwid na mukha, Ye Fan, you can go. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo at tahimik na lumabas. Ang silid ng interogasyon. Ngunit sa sandaling ito, iniutos ni Longmire, halika rito, ibalik ang sospek sa silid ng interogasyon. Walang sino man ang makakapagpaalis sa kanya nang walang pahintulot ko. Nakikita ko kung sino ang nang-ahas. Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay hindi nang-ahas na humakbang. Galit na galit si Langmire, at ang mahiwagang sandata na tumunog sa magkabilang kamay ay direktang kumikislap ng electromagnetic light. Hindi niya ito ginawa ng paulit-ulit, at sinuntok ng kamao si Ye Fan. Ang Thunderbolt ay sumusuntok sa isang maliit na hanay, na gumagawa ng mga gravity wave, na may pambihirang lakas. Hindi man lang kumibo si Ye Fan, maagang nakahanda si Pangdezon, hinugot niya ang malapad na espada mula sa kanyang baywang, at natangay ang espada, tinatangay ang shockwave sa dingding. Boom! Ang malakas na kalabog na tunog ang nagpang-inig sa korte ng pagpapatupad ng batas. Ito ay ang mga espesyal na materyales sa gusali ni Fitz na makatiis ng napakalakas na pag-atake nang hindi ibinabagsak ang bahay. Ponderson, ang lakas ng loob mong gawin ito. Ikaw ang unang lumabag sa batas, bakit ako mangangahas? Masiglang sabi ni Pounson. Hindi nakayanan ni Longmire ang buntong hininga na ito, isang malakas na magulong kapangyarihan ang sumabog, at ang kulog at kidlat ng kanyang mga kamao ay sapat na upang makabuo ng isang malakas na gravitational field. Bilang isang santukan ng Thunder Department, mas kumpiyansa si Longmire sa pakikipaglaban sa isang maliit na lugar. Sinuntok ni Langmire ng kamao ang dibdib ni Ponderson, at pinigilan ng magnetic field ang broadsword ni Ponderson. Bilang isang pambihirang swordsman, ang cultivation base ni Pounson ay napigilan, at ang espada ay hinailan ng magnetic field, kaya hindi niya ito magamit ng maayos. Ang labanang ito, sa mata ng mga miyembro ng pagpapatupad ng batas sa panig, ay isang panig lamang at walang pag-asa. Ngunit, isang kakaibang eksena ang nangyari. Biglang nag-counter-attack si Pangdezon gamit ang isang espada, at nalampasan ng malawak na espada ang lahat ng gravitational field sa isang hindi pangkaraniwang at nakakalito na anggulo.
Para bang may insight si Poundson sa pag-atake ni Langmuir ng maaga at kinuha ang tanging puwang. Ang tumpak na espada ay nagpabilis ng isang hakbang kay Ponderson, at ang espada ay tumama sa braso ni Langmuir. Ay! Kahit na ang lakas ni Langmuir ay malapit sa antas ng Star God at pinatatag ang ulo ni Poundson, hindi pa rin niya napigilan ang paghiwa sa katawan sa ganoong kalayuan. Naputol ang isang braso, at binaril ng dugo. Ang mga manlalaro ng pagpapatupad ng batas na naruroon ay natigilan, at si Poundson ay masyadong malakas. Anong klaseng tapang ito, hindi umatras kundi sumulong. Ang espada ng mga himala. Matapang at walang talo na si Poundson. Puno ng pagkamangha ang mukha ni Poundson, at isang espada ang humawak sa lalamunan ni Langmuir. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung gaano kahimala ngayon lang na talagang ginabayan ng isang puwersa ang kanyang espada, na naglabas ng napakagandang linya, na nanalo sa isang stroke. Sinulyapan ni Poundson si Ye Fan, na nakaalis na sa pintuan ng silid ng interogasyon, at mahinahong sinabi, Langmel, kahit na ikaw ay mula sa ika-10 upuan ng akademya, hindi mo maaaring sirain ang batas ni Fitz. Namumula ang mukha ni Langmel, hindi niya maintindihan, kung paano siya nawala, kahit na ang braso ay mabilis na natigil at naayos, ngunit siya ay natalo na. Sa kabutihang palad, matagal niyang hinayla si Ye Fan, marahil ay matagumpay na natapos ang plano. Ponderson, kung gagawin mo ang sumusunod na krimen, aapela ako sa Federal Court. Iyon ang ibig kong sabihin. Tingnan mo, ang batas ay nakatayo sa panig ng sino. Si Poundson ay matigas ang ulo, at ang kanyang mga gawa ng pagkatalo sa malakas ay mabilis na kumalat sa sistema ng hukuman sa pagpapatupad ng batas. At kasabay ng lahat ng ito ay nangyari, ang likod bahay ng Wu Mansion. Habang dinadala si Ye Fan, muling nagtaas ng kilay ang lalaking may talim ni Stanley. Lumapit na ang law enforcement team, dapat may mali sa Silver Fox Knights, at inosente ang presidente nilang si Octavius. Matagumpay din na natanggap ni Octavie ang pag-aproba ng pamilya ng mandirigma, at maaaring muling maging responsable para sa proteksyon ng Wu Yanshu. Binuksan ang pinto ng study. Pumasok si Octavius sa silid at dahan-daang isinara muli ang pinto. President Octavius, okay ka lang ba? Tumayo si Sylvie at tumayo sa harap ng sinulat ni Wu Yan. Oh, may maliit na tanong, gusto kong tanungin ng personal si Miss Wu, mahinahong ngumiti si Octavie. Kalmado ang ekspresyon ni Wu Yanshu, anong problema? Nakakatakot ang kabanata 3,972. Hindi magalang si Octavius, umupo muna siya at nagsali ng isang tasa ng tsaa. Naisumat na ang unang draft paper ni MS Wu, tama ba? Oo, tumanggo si Wu Yanshu. Narinig ko na ang pagsusuri ng Instituto ng Pananaliksik sa mga dakilang pantas ay hindi makukumpleto hanggang sa pumunta sila sa Korte Suprema ng Geta. Ibig sabihin, hindi pa naisumat ang kumpletong thesis ni Miss Wu. Sumimangot si Wu Yanshu, may kinalaman ba ang bagay na ito kay Pangulong Octavie? Miss Wu, sa totoo lang, pinaghihinalaan ko na ang grupo ng mga tao ay tumitingin sa iyong research paper. Sage, hindi ito makakaakit ng labis na puot, mukhang nag-aalala si Octavie. Bumantong hininga si Wu Yanshu at sinabing, mayroon akong kumpletong disertasyon, ngunit wala sa aking mga kamay. Oh, nasaan na? Naalala ko na nag-preliminary research si Miss Wu pagkabalik niya. Tapos, sabi ni Octavius, ito ang aking munting sikreto, hindi na kailangang magtanong pa ng presidente, tumawa si Wu Yanshu. Sumimsam si October AV at tahimik na inilapag ang tasa. Miss Wu, napakatalino mo, ngunit sa kasamaang palad. Napakabata mo pa. Kung gusto mo talagang protektahan ang isang kumpletong thesis, dapat mong piliin na manahimik sa halip na magkusa na sabihin ito. Dahil, kapag nagkusa ka na banggitin ito. Kung gayon ang intensyon na subukang protektahan ang kanyang sarili ay masyadong halata. Namutla ang magandang mukha ni Wu Yanshu, at napalunok siya. Nangangamoy ng mapanganib na hininga, nanlamig ang mukha ni Sylvie at nagsabi, Octavie, ano ang sinusubukan mong gawin? Sylvie, hindi ka babong babae, pero hindi ako tanga. Mapaglarong tiningnan ni Octavie Wei si Sylvie at sinabing, nasa harap ka noon ni Poundson at ipinagtanggol ako sa lahat ng dako, na talagang isang magandang hakbang. Mukhang hindi ka magpapanggap. Naglagay si Sylvie ng palaban na poster. Huwag kang mag-abala, ang mga tao sa paligid ko ay ginulo ko. Kurat. Binabantayan ng tanging pasukan at labasan, at hindi niya papasukin ang sinuman. Tumawa si October Ave, sa ganitong kalayuan, gusto kong patayin si Wu Wu. Miss, hindi mo ito mapipigilan. Si Sylvie ay nagngangalit, sino ang maaaring magpabagsak sa iyo sa puntong ito? Sa tingin mo bakit ako nahuhulog? Tumawa si Octavia, ako ay ginto mula sa isang marangal na background, ang antas na nalantad sa akin ay lampas sa iyong imahinasyon. Para sabihin sa iyo ang totoo, Sylvie, gusto kita, kaya lagi akong umaasa na maaari mong dalhin ang Silver Fox at maging bahagi ng Stanley Blade. Hanggat nakikipagtulungan ka sa akin, mula ngayon, papasok ka sa bilog ng mga gintong maharlika. Stop talking nonsense. Wala akong interes sa mga basurang katulad mo. Malamig na sabi ni Sylvie. Bumantong hininga si Octavius, maaari ba, interesado ka ba sa tansong taong iyon na may apelyidong Ye? Tulad ng inaasahan, nagplano ka laban kay Ye Fan. Galit na sabi ni Wu Yanshu. Tumawa si Octavia, inaamin ko, may kakayahan nga ang batang iyon na iligtas ka sa pagsabog, hindi ko talaga inaasahan. Kaya lang.
Sa mundong ito, ang mga taong gustong maging bayani ang kadalasang pinaka-stupid. Naniniwala ka ba? Naniwala talaga siya na kailangan kong gawin ito dahil kinidnap ang kapatid ko. Napakabait na tao, kung alam niya, wala akong kapatid na babae, at hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ano sa palagay mo? Speaking of which, hindi napigilan ni Octavie ang tumawa ng malakas. Kasuklam-suklam at walang hiya. Mali, ito ay isang diskarte. Bilang isang assassin, ang kakayahang gumamit ng mga salita upang linlangan ang iba sa mga kritikal na sandali ay isang kinakailangang kurso para sa pagpatay. Walang hiya. Nanginginig sa galit si Sylvie, at kinuyam ang lumilipad na espada na ibinigay ni Ye Fan. Kahit wala si Ye Fan, hindi mo magagamit ang buhok ni Miss Wu. Nagdilim ang mukha ni Octavius. Sylvie, wala kang ideya kung anong klaseng buhay ang kinakaharap mo. Kalimutan mo na. Ito, ipapadala ko sa iyo. Masaya ka, huwag kang mag-alala, iingatan ko ang katawan mo na nagtutulak sa iyo na gumawa ng mga krimen. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Octavie, na parabang nabuksan niya ang kanyang maskara sa balat ng tao. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang pilak na punyal sa kamay ni Octavie na parang conjuration. Isang kakaibang lakad ang diretsyong dinaanan ni Sylvie. Halos likas na harangin ito ni Sylvie gamit ang espadang ibinigay ni Ye Fan. Ding! Ang! Hinarang ng espada ang pag-atake ng punyal, ngunit nawala rin ang posisyon ni Sylvie. Miss Wu. Nang makita si Wu Yanshuo na nakaharap kay Octavie, labis na natakot si Sylvie kaya namutla ang kanyang mukha. Sa isang dagandong, isang figure ang biglang sumugod mula sa bintana ng study. Halos kasabay nito, nang tumusok ang punyal sa mga kilay ni Wu Yanshuo, ang figure ay tumama kay Octavie. Sa panig ni Qing Jun, parehong natigilan sina Sylvie at Wu Yanshuo nang makita nila ang binatang mukhang hayop. Bakit ka pumasok? Napakapalad ni Sylvie, ngunit nabigla rin. Alam ko na si Mr. Ye ay dinala. Hindi ako nag-aalala, nanatili lang ako sa mga palumpong sa labas. Namumula ang mga mata ni Qing Jun, at tinitigan niya si Octavie, alam kong may mali sa kanya. Ang undead. Parang naiinis si Octavia, no wonder hindi ko man lang nalaman, patay na pala. Namangha si Sylvie sa maselang isipan ni Qing Jun, at medyo naguguluhan, bakit tila mas malakas ang bilis at lakas ng katawan ni Qing Jun kaysa dati. Sa mahabang panahon. Dahil narito ka para mamatay, sabay-sabay nating puntahan ang Diyos ng kamatayan. Si Octavie ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, ang kanyang figure ay lumabo ng ilang sandali, at agad siyang naglabas ng dalawang shadow clone. Ang dalawang assassin clone ay sumugod patungo kina Sylvie at Qing Jun, na hamarang sa kanilang paggalaw. Kasabay nito, ang katawan ni Octavie ay nakarating na kay Wu Yanshuo, at isang punyal ang tumama sa leeg ni Wu Yanshuo. Tapos na, ngumisi si Octavie. Bago pa siya matapos magsalita ay may narinig na namang boses sa likuran niya. Hindi naman. Nang inag ang likod ni Octavia, at napalingon siya bigla. Imposible. Ikaw. Dapat nasa enforcement court ka. Paano kaya? Nagulat din si Sylvie sa sandaling ito, nalaman niyang nawawala ang espada, ngunit nakatayo si Ye Fan sa silid. Hinawakan ni Wu Yanshuo ang kanyang leeg at wala man lang nakitang galos. Parang naputol lang sa hangin ang punyal. Napatingin si Ye Fan sa gilid ni Qing Jun sa tabi niya. Maaga talaga siyang bumalik, pero gusto lang niyang makita ang resulta ng paglilinang ni Qing Jun ng nakatutuwang sayaw. Good guy, 2 days pa lang na-practice na, at mabilis na itong nag-evolve. Bagamat ang panig ni Qing Jun ay halos walang tigil na nagsasanay, maaari siyang magsanay ng ilang beses sa isang buwan o kahit ilang buwan sa isang araw. Ngunit upang sabihin na ang pamamaraan ng pagsasanay na ito ay masyadong mapangahas. Ang susi ay ang nakatulala na batang ito ay nang ahas na pumasok sa harap ng gintong powerhouse na si Octavie. Bagamat medyo libreng regalo, talagang malakas ang loob niya. Ano ang dapat kong gawin? Sa pagkakataong ito alam kong wala kang kapatid, anong dahilan mo para hindi kita patayin? Tumingin si Ye Fan kay Octavie at nagtanong na may mapaglarong ngiti, bakit hindi mo sabihin sa akin, anong uri ng mataas na antas ng pag-iral ang nakatitig kay Wu Yanshuo? Kabanata 3993 iniutos sa panganib. Sandaling nagbago ang mga mata ni October AV, ngunit sa wakas ay hindi na siya naglakas loob na lumaban. Hindi niya makita ang lalim ni Ye Fan, na parabang siya ay ganap na mabubura anumang oras. Sa totoo lang. Hindi ko alam, ngunit ang mga powerhouse na makakagawa ng 10 upuan sa akademya ay kusang loob na sumusunod sa mga utos. Talagang hindi ito isang pag-iral na may isip mo. Ano? 10 upuan. Bulalas ni Sylvie. Nagsisi si Ye Fan, mukhang walang halaga ang pagpapanatili sa iyo. Gusto mo talaga akong patayin. Sinabi ni Octavie na may malungkot na mukha, kung mamamatay ako, ang mga tao ng aking pamilya ay tiyak na mag-iimbestiga hanggang sa wakas. Mabubuhay pa ba siya? Mr. Ye, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na madumihan ng iyong mga kamay, hayaan mo akong patayin siya. Hindi napigilan ni Qing Jun ang mahabang panahon, at gustong ipaghiganti ang kanyang ama. Hey! Halimaw, kung talagang may kakayahan, patayin mo ako gamit ang sarili nitong kapangyarihan, inisyon ni Octavie. Sa panig ni Qing Jun, huwag makinig sa kanyang pang-aasar, naghahanap siya ng pagkakataon upang makatakas, sabi ni Sylvie. Matigas na sinabi ni Qing Jun, Octavie, naaalala mo ba ang ginawa mo sa Underberg 5 taon na ang nakakaraan? Underberg.
Naalala ni October Ave, mukhang nakatanggap ako ng komisyon, ano, may kinalaman ito sa iyo. Ang aking ama ay kabilang sa mga taong pinatay mo. Siya ay malinaw na isang inosenteng maliit na negosyante, ngunit siya ay nasangkot sa iyong walang habas na pagpatay. Kumunot ang noo ni Octavie, at agad hahanatawa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Mapanlate na sinabi ni October Ave, munting halimaw, makinig kang mabuti. Baka sa iyong paningin, isa akong bastard, isang kasuklam-suklam na tao. Ngunit, isang asasin ang aking ranggo, kahit na sa mga mataong lugar. Imposibleng makapatay ng isang tao nang hindi sinasadya sa karamihan. Ang komisyon na iyon, kung tama ang pagkakaalala ko, ay paksay ng isang grupo ng mga nakatagong mga ngalakal ng alipin. Kung ang iyong tinatawag na ama, ay namatay, nangangahulugan ito na isa siya sa mga miyembro ng gang. Ikaw ay isang kalakal, lamang na inampun niya, ngunit hindi gaanong mga tao ang handang bilhin ng mga undead, kaya't naging hindi ito naibenta. Tumawa si Octavie at nagsabi, maraming mga ngalakal ng alipin ang gagamit ng mga undead na alipin bilang libreng paggawa, dahil mas kakaunti ang kanilang kinakain at mas malakas, at hindi sila magkakasakit. Kung tama ang hula ko, siguradong pinaghirapan mo ang iyong mabuting ama, di ba? Ang mga gilid ng mata ni Ching Jun ay nagpakita ng isang dampi ng kawalan ng pag-asa, at siya ay umiling ng mahigpit, hindi. Hindi. Kalokohan ang sinasabi mo. Ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ako interesadong ipaliwanag, maniwala ka man o hindi, gaano man ako kahirap, Octavius, hindi ako nag-abala na magsinungaling sa iyo ng gayong halimaw. Xingjun, huminahon ka. Totoo man siya o hindi, tapos na ito. Nagmamadaling humakbang si Wu Yanshuo para aliwin siya. Ngunit si Xingjun ay nasa ulirat na. Hindi niya ito matanggap. Simula nang ipanganak siya, ang nag-iisang adoptive father na naging mabuti sa kanya. Tinatrato lang siya bilang isang kalakal. Ye Fan, maniwala ka sa akin, mas kapaki-pakinabang na panatilihin ako kaysa patayin ako. Sinubukan ni Octavie na simulan ang pagtalakay, ang aking Stanley Blade, ang aking gininto ang noble background, ayaw mo bang gamitin ito? Patayin mo ako, bukod sa pagpapagaan ng pakiramdam mo, ano ang pakinabang nito? Nagpakita si Ye Fan ng bahagyang pagsang-ayon, tama ka. Lihim na kampante si Octavie, tila tama ang pastahan, basta't sinasamantala niya ang kanyang mga interes, makakatakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang sitwasyon ay iba sa kanyang naisip. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang dark energy pool sa silid. Ito, ano ito? Kinilabutan si Octavia, naramdaman niyang ang bagay na ito ay tila isang walang katapusang bangin, lubhang mapanganib. Hindi kita papatayin, iingatan muna kita. Pinalayas ni Ye Fan si Octavie at bumulusok sa Dragon Pond. Sa isang iglap, nawala sina Octavius at Longqi. Hindi naintindihan ni Silway at Wu Yanshuo ang nangyayari. Nang lumitaw si Longqi ngayon, hindi sila makahinga. Ye Fan, anong ginawa mo kay Octavius? Tanong ni Sylvie. Naku, pakalmayan mo muna siya, at kung kapaki-pakinabang, ilalabas ko siya. Bahagyang sinabi ito ni Ye Fan, ngunit gusto talaga niyang magsagawa ng pagsubok. Hindi pa rin niya naiintindihan kung paano ang mga paghihigpit ni Longqi sa gintong lahi, at ang lahi at lakas ni Octavie ay medyo standard, tulad ng isang guinea pig. Gayunpaman, masyadong malakas ang deterrent power ni Longqi, at sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng mga adventurer tulad ng Kurato sa labas. President. Anong nangyari? May pinangunahan si Kurato sa pag-aaral. Nang matuklasan na nawawala si Octavie, ngunit lumitaw si Ye Fan dito, nagulat ang lahat. Ye Fan. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa enforcement court ka? Kailangan mo bang magtanong? Malamang ay nakatakas. Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Tumawa si Ye Fan, kung ako, ano ang magagawa mo sa akin? Isang grupo ng mga adventurer ang mukhang matigas, oo, kung kahit ang enforcement court ay hindi mahawakan si Ye Fan. Kung gayon ano ang magagawa nila? Nasaan ang ating presidente? Tanong ni Kurato na nakakunot ang noo. Mr. Kurato, kanina lang ako gustong patayin ni Octavie. Isa siyang assassin na insulto ng isang tao behind the scenes. Lahat kayo niloko niya. Lumapit si Wu Yanshuo at sinabing, bumalik si Ye Fan para iligtas ako. Si Octavie ay tumakas. Ang mga tao sa Stanley Blade ay natural na ayaw maniwala, ngunit ngayong wala na si Octavie, hindi na nila kayang harapin ang isa't isa. Maya-maya lang ay may dumating na balita sa labas. Miss, nandito na naman si Chief Poundson ng Executive Court. Kailan? Narinig ito ng lahat, tumingin silang lahat kay Ye Fan. Tingnan mo, alam mo na siya ay lumabas, ito ay isang dagdag na antas ng kasalanan. Nagtawanan ang mga tao sa Stanley Blade. Hindi nagsalita si Ye Fan, at naunang lumabas. Ang lahat ay dumating sa harapan, at si Poundson ay talagang nagdala ng isang pangkat ng mga elite na nakatayo sa pintuan ng Marilag. Nang makita ni Wu Hengtong at Wu Aofeng na si Ye Fan ay nasa mansyon, agad nilang naisip na tumalikod siya. Sir Poundson, ang takas na ito ay walang kinalaman sa ating Wufu. Mabilis na inalis ni Wu Hengtong ang relasyon. Ano po sir? Anong sinisigaw nyo? Mahigpit na pinutol ng isang miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas ang mga salita ni Wu Hengtong. Hindi ba ito? Isang sir. Natigilan si Wu Hengtong. Opisyal na hinirang ng Kachu Research Institute si Lord Poundson bilang bagong gobernador ng Kachu Law Enforcement Army. Ang nasa harap mo ay ang bagong gobernador general.
Ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan ni Poundson ay lahat ay ipinagmamalaki sa sandaling ito. Natigilan si Wu Hengtong at ang iba pa. Paano sila maa-upgrade mula kapitan hanggang gobernador sa isang sandali? Ito ang tunay na power officer ng Kachu Federation. Hindi lang Bang Cletang, kundi ang buong Sansi ay halos takpan ng Poundson. Gobernador pala. Nagkamali ang matanda, patawarin mo sana ako. Binabati kita kay Gobernador Gao Sheng. Ngumisi din si Wu Aofeng. Mabagsik ang mukha ni Ponderson, at hindi niya makita kung gaano siya kasaya. Ang dating Gobernador Longmire, na nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway at pumatay sa dakilang sage, si Miss Wu Yanshu, ay nadismiss at nakulong. Sa ilalim ng sitwasyong ito, inutusan akong nasa panganib, ano ang dapat batiin? Ito ang trahedya ng komunidad ng hukuman ng Fates. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Wu, ano? Si Gobernador Longmel, siya pala ang utak sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, nangyari ang isang eksena na mas nakapagpahanga sa kanila. Lumapit si Poundson kay Yefan at taos pusong yumuko ang kanyang ulo. Kabanata 3994 na bakit kailangan ko ng pahintulot. Mr. Ye, marami na akong nasaktan noon. Ang kapabayaan namin sa trabaho namin. Patawarin mo ako. Salamat, hindi lang sa pagprotekta kay Miss Wu, kundi sa pagpapalam sa amin na malaman ng taksil na silang mayor. Ang kakaibang tahimik ang eksena. Isang grupo ng mga tao ang natigilan. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na ang kakayahan ng matandang ito sa pag-arte ay talagang kamangha-mangha, at medyo kumpara siya sa kanyang sarili. Ito ay sapat na upang i-clear ang hindi pagkakaunawaan, binabati kita, bilang Gobernador Poundson, siya ay matuwid at nagpapatupad ng batas bago niya magawa ang isang malaking responsibilidad. Ngumiti si Yefan at tinapik si Poundson sa balikat. Isang katamtamang ngiti ang lumitaw sa parang kutsilyong mukha ni Ponderson. Salamat sa paghahanap ni Mr. Ye sa totoong mamamatay tao sa likod ng mga eksena, malulutas ang kasong ito. Ang eksenang ito ay nagpabagsak sa mga panga ng pamilyang Wu sa lupa. Ano ang sitwasyon? Kahit na hindi maintindihan ni Poundson si Yefan, hindi na kailangang ibaba ang kanyang poster ng gusto, hindi ba? Talagang hindi nila maintindihan ang pagtrato kay Ponderson. Ang bagay nilang mayor ay inayos din ni Qingzhou, tama ba? Kinabit ni Yefan ang leeg ni Poundson, tila nakikipag-usap ng napakabait, at tahimik na nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Nakangiting tumango si Poundson, at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, na ilagay na ni Pangulong Su ang lambat, at hinihintay niya na mahuli siya. Sa pagkakataong ito, ang pagbisita ni Pangulong Su sa Bang Piao ay upang magdala ng ilang ebidensya ng sabuatan sa pagitan ni Longmire at Otavi. At ibinigay ito sa Kakyo Research Institute. Alam na ng Research Institute ang kahalagahan ng mga resulta ng proyekto ni Miss Wu, at ngayon na ang ebidensya ay conclusive, direktang inaresto nila si Longmire. Pumikit si Yefan, tila hindi mo alam ni Poundson, na si Su Qingzhou ay disguise ni Biherpan. Sino ang behind-the-scenes instigator ni Longmire? Ito ay hindi pa rin sigurado, ngunit ito ay ipinakita na ito ay dapat na mula sa kanyang bayan na sibilisasyong Oslan. Bagamat hindi gaanong nagbago ang mukha ni Ponderson, may bakas ng pambabala sa kanyang mga mata. Mr. Ye, maaari akong maging ngayon salamat sa paglilinang ni Pangulong Su. Ngayon, kung mayroong anumang bagay na nangangailangan ng aking tulong sa panig ng Kakyo Federation, susubukan kong tumulong kahit na tanungin mo ako. Bagamat hindi alam ni Poundson, Yefan anong uri ng pagkakakilanlan ito, ngunit ang pag-asa lamang kay Yefan upang madaling tulungan siyang talunin si Longmire ay sapat na upang kumbonsihin siya. Tumango si Yefan at sinabing, Governor Ponderson, dapat seryosohin ang kaligtasan ni Miss Wu. Magpadala ka pa ng ilang tao na magbabantay sa Wu Mansion. Agad na sumang-ayon si Poundson, okay. Ito ang dapat. Sa karagdagan, si Otavi ay tumakas sa takot sa krimen, sana ay madakip mo siya, sabi ni Yefan. Natigilan si Poundson sa pag-aakalang makakatakbo pa si Otavi. Ngunit pagkatapos ay nakita niyang commandant si Yefan sa kanya. Naunawaan ni Poundson, at malakas na sinabi, matagal ko nang nakita na may problema kay Otavi, at agad akong magpapadala ng isang tao upang tuklasin ang kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal, inakay ni Poundson ang mga tao, at kakaiba ang kapaligiran ng Wufu. Hehe, Mr. Ye, bulag talaga ako, at napagkamalan ko ang sarili kong mga tao. Casual na sinabi ni Yefan, ang sarili kong tao. Ako ba ang pinag-uusapan ni Mr. Wu? Ngumisi si Wu Hengtong at sinabing, ang bastos ko, si Mr. Ye ay isang master, at hindi kayang tumayo ng mataas ang pamilya naming Wu. Lolo, matagal ko nang sinabi sa iyo na si Yefan ay hindi isang ordinaryong tansong tao, naniniwala ka na ba ngayon? Hindi man lang nagulat si Han Yinseng nang makita niya ang lahat ng ito, puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Mabilis na tumango si Wu Hengtong, oo, nalilito si Lolo. Lolo, kung hindi ako niligtas ni Yefan ng paulit-ulit, matagal na sana akong pinatay ni Otavi, at kailangan mong manatili sa dilim at magbayad ng malaking pera sa pumatay. Sabi ni Wu Yanshu. Lalong nahihiya si Wu Hengtong matapos itong marinig, at pinandilatan si Wu Aofeng sa tabi niya. Anak mo lahat. Hindi magandang mag-imbita ng sinuman, ano ang talam ni Stanley? Iniyuko ni Wu Aofeng ang kanyang ulo na may namumulang mukha, at hindi nang ahas na hamanin muli si Yefan. Kung tutusin, kahit si Pang Dezen ay napakagalang kay Yefan, anong klaseng sibuyas si Wu Aofeng?
Dumating si Kurato sa harapan kasama ang isang grupo ng mga tao kasama si Stanley Blades. This is the end of the matter. Mukhang hindi na kailangan pang ituloy itong tiwala. Master Wu, Miss Wu, kami ay labis na ikinalulungkot. Kung ang iyong gobyerno ay gustong magbayad, handa kaming tiisin. Matapos humingi ng tawad si Kurato, kinuha niya ang isang grupo ng mga adventurer kasama si Stanley Blades na malungkot na umalis. Ang Kurato na ito ay isang lalaki, sabi ni Sylvie. Sa kasamaang palad, nakilala ko ang kasuklam-suklam at kontrabida na presidente ng Otavi, sabi ni Kun Chi. Hindi interesado si Ye Fan sa mga bagay na ito, ngunit may isang bagay, talagang gusto niyang maunawaan ito ngayon. Nang gabing iyon, si Ye Fan ay nasa study at nakipag-chat kay Wu Yanshu buong gabi. Sa gitna, walang lumalapit, at kahit si Sylvie ay nakakabantay lang sa labas ng bakuran. Nais ni Han Yinseng na maghatid ng mainit na sopas kay Ye Fan, ngunit napatigil din siya sa labas. Nang marinig ito ng pamilya Wu, naramdaman nilang lahat na may nangyari kina Ye Fan at Wu Yanshu. Matapos malaman ni Wu Hengtong ang tungkol dito, walang nangyari. Bagamat saglit na nataranta ang matanda, hindi naman siya bobo kung tutuusin. Sa puntong ito, malamang na nakikita niya na si Ye Fan ay hindi isang ordinaryong tao, at hindi isang dahado para sa kanyang apo na makasama siya. Kung may mangyayari, iniisip ni Wu Hengtong na hindi masama, kung tutuusin, ang babaeng universidad ay dapat mag-asawa. Tanging si Han Yinseng lang ang tumugtog ng piano buong gabi, at ang tunog ng piano ay puno pa rin ng hinanakit. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang buong bangpiyaw ng balita ng korte at ng Stanley Blade. Si Long Mayer ay pinaghihinalaan ng pagtataksil kay Fitz, pinaalis at inimbestigahan, at si Poundson ay naging bayani ng executive court at nagsilbi bilang gobernador, na sapat na upang sumabog. Sa top 50 ng isang akademya, ang 10 upuan ng akademya ay natalo, at ang tagumpay ay napanalunan gamit ang isang espada, na nagpapatunay din sa reputasyon ng numero 1 eskrimador sa Ponderson Bank. Bilang karagdagan, ang gininto ang unyon na si Stanley Blade, ang marangal na assassin na si Octavius, ay nakipagsabuatan pa kay Long Mayer, na sinusubukang patayin ang dakilang sage na si Wu Yanshu. Si Octavius ay naging wanted na kriminal, at si Stanley Blade ay nawalan ng chairman at vice chairman ng biglaan, at umiral na sa pangalan lamang. At least, hindi na ito Golden Guild, at tinatalakay na ng Destor Alliance kung paano parusahan ang Stanley Blade. Walang pakialam si Ye Fan sa mga bagay na ito. Pagkatapos makipag-chat kay Wu Yanshu buong gabi, lumabas siya sa umaga. Sa isa sa pinakamarangyang inn, dumiretso si Ye Fan sa VIP suite at humanap ng sofa na mauupuan. Hindi nagtagal, lumabas sa banyo ang isang babaeng mahaba ang buhok na maputi at maganda ang balat, nakabalot ng bath towel. Tumangala ang babae at nakita si Ye Fan na nakaupo at umiinom ng tsaa. Natigilan siya saglit, saka ibinuka ang bibig para sumigaw. Pero sa huli ay napigilan niya ang sarili, alam niyang sa ganoong sigaw, mas mahihirapan pa ang katulong sa labas na pumasok. Ye Fan, bakit ka nandito? Tanong ni Bizuer sa mahinang boses. I should ask you this, right? May namiss ka ba sa balitang ipinadala sa iyo ng asawa ko? Mahinang tanong ni Ye Fan. Kumislap ang mga mata ni Bizonner, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, lumabas ka. Tumingin si Ye Fan sa kanya, halika, hindi ko gusto ang iyong kagandahan. Namula sa galit si Bizonner, wala akong pakialam sa iniisip mo. Hindi kita pinapasok. Payagan. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, at agad na napuno ang silid ng hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi. May itatanong ako sa'yo, bakit kailangan ko ng pahintulot mo? Nagulat si Bizonner, at nalaman niyang nanginginig ang kanyang mga binti. Kabanata 3995 ang Evil Dragon Emperor. Naniniwala siya na marami siyang nakitang malalakas na tao sa gintong sibilisasyon, at marami siyang kaalaman, kaya mataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sa makatuwid, hindi ko gustong makita si Ye Fan, isang maliit na tao, mula sa Bronze Civilization. Ngayon na talagang nabigla siya sa aura ni Ye Fan, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Biherpen. Huwag kang maging matuwid sa sarili. Pinilit ni Bizuer ang sarili na kumalma at sinabing, ako ay isang taong tapat sa kataas-taasang tao, sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Ngumisi si Ye Fan at umiling. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi komportable si Bizonner, bakit siya tinawanan ng lalaking ito? Biglang nagtanong si Ye Fan, nakita mo na ba ang eternity? Natigilan si Bizonner, hindi makapagsalita. Nakita mo na ba ito dati? Hindi man lang nagulat si Ye Fan. Paano makikita ng sinuman ang Supremo? Ngunit kahit na hindi ko pa nakikita ang Supremo mismo, hindi ito makakaapekto sa aking katapatan kahit kaunti. Sabi ni Bizonner. Nakita ko na, sabi ni Ye Fan. Ano? Naghinala si Bizonner na mali ang narinig niya, at ayaw niyang paniwalaan ito. Nagkibit-balikat si Ye Fan, talagang makapangyarihan si Eternal, kahit na ako iyon, ang makita siya ay magkakaroon ng matinding pressure. Kaya, kung nakita mo na ang Eternal, hindi ka magiging ignorante gaya mo ngayon. Kung gusto mo pa ring mabuhay sa mundo, para balang araw, makita mo ng sarili mong mga mata ang kawalang hanggan, mas mabuting iwaksi ang iyong munting pag-iisip at huwag sayangin ang oras ko. Nilunok ni Bizonner ang kanyang lalamunan, isang pakiramdam ng pang-aapi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hayaan ang kanyang puso ay sasabog na. Halatang mapurol ang mukha ng lalaking ito at bahagyang ngumiti, pero sobrang takot ang nararamdaman niya.
Huminga ng malalim si Biherpan at sinubukang gawing normal ang kanyang tono. Ano ka ba nagmamadali? Bago ka umalis ng nagmamadali, wala lang akong pagkakataon na bigyan ka. Sa pagsasalita, naglagay si Biherpan ng dokumento sa harap ni Ye Fan. Ano ito? Sabi ni Miss, kailangan mo ito. Ye Fan. Kinuha ito at binasa ng mabuti, at biglang natauhan. Ito pala ay isang sulat ng pagpapakilala mula sa Dexter Alliance, na ginamit para mag-apply para sa mga dokumentong cross-border. Hindi niya nagawang iwan si Fizz dahil sa kakulangan ng mga kredensyal. Kung kaya niya pagkatapos makuha ang mga dokumentong cross-border mula sa Shenki Civilization, maaari na niyang hanapin si Su Qingzu mismo. Gamit ang mga dokumentong ito, dapat mong makuha ang mga dokumentong cross-border, ngunit dapat ay isang adventurer ng alyansa. Kumunat ang noo ni Ye Fan at nagtanong. Pinapante ka ni Qingzu, pero hindi ka makakapunta, anong problema? Si Miss ay ngayon ang kahaliling saintess ng Temple of Destiny, at ang presidente ng alyansa, at siya rin ay napaka-impluensya sa Shenki Empire. Hindi ko alam kung ilang pares ng mata ang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Kung talagang pupunta siya sa Hama, tiyak na magdudulot ito ng sensasyon. Sinabi ni Bizoner, nagpapanggap ako bilang siya, at isang nakagawiang bagay na magpakita sa iba't ibang maliliit na lugar sa maikling panahon. Nag-isip si Ye Fan. Ayaw niya akong gulo. Bizoner ay nag-aatubili na kinulat ang kanyang mga labi, ngunit atubili na inamin, halos. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ye Fan. Palagi niyang nararamdaman na may hindi tama. Ang karakter ni Su Qingzu sa pangkalahatan ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Kung hindi maganda, okay lang makipag-usap online, di ba? Dahil napakalinaw ni Su Qingzu na para magkitang muli, wala siyang pakialam. Wala akong pakialam tungkol sa pagkuha ng ilang mga panganib. Ngunit si Bizoner ay mukhang hindi nagsisinungaling, kaya maaaring may kung ano, ngunit hindi sinabi ni Su Qingzu kay Bizoner. Biglang nakita ni Ye Fan na mayroong isang stack ng impormasyon sa dokumentong ito. Ano ito? Dinampot ito ni Ye Fan at tiningnan ito ng masama, at nalaman na isa itong kinomisyong dokumento. Oh, sabi ni Miss, kung nagmamadali kang makita siya, ang pinakamabilis na paraan ay ang kumpletuhin ang S-rank na komisyon. Dahil kapag natapos na ang komisyon sa S-level, bilang Pangulo, kailangan kanyang makilala ng personal, casual na sabi ni Biherpan. Daan. Sumimangot si Ye Fan, ito ang komisyon na inirekomenda ni Qingzu sa akin. Bakit hindi mo lang sinabi? Walang imak na sinabi ni Bizur, naiintindihan mo ba ang mga salita ng mga tao? Ito ay isang plano lamang, hindi mo talaga iniisip na nakasalalay sa iyo. Kaya mo bang kumpletuhin ang S-level na komisyon? Pinapayo ko sa iyo na panatilihin ang iyong mga paa sa lupa at maghanap ng isang paraan upang gumawa ng ilang mga simpleng komisyon upang mapabuti ang iyong antas ng adventurer. Kapag mayroon kang mga cross-border na dokumento at pumunta sa Shenki Empire, maaaring may pagkakataon. Si Miss. Hindi pinansin ni Ye Fan si Biherpan, ngunit seryosong tumingin sa ipinagkatiwalang gawain. Sa katunayan, mayroon lamang 3 S-rank sa query na ipinagkatiwala ng Destor Alliance, at nakita na ito ni Ye Fan. At ang ibinigay ni Su Qingzu ay ang isa na umiral ng higit sa 10 taon, patayin si Ye Waxi. Bulong ni Ye Fan sa sarili, hiniling sa akin ni Qingzu na tanggapin ang kahilingang ito. Baka may espesyal na sikreto. Mula sa pananaw ng panahon, ang oras kung kailan lumitaw ang komisyon na ito ay halos kapareho noong binuo ni Su Qingzu ang Dist Alliance. Ang pinagkatiwalaang partido ay Shenki Civilization, pangalawa lamang sa imperial na maharlikang pamilya, at kilala bilang orthodox ng pamilyang Shenlong, Dragon City, ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Masyado kang nag-iisip, nakangiting sabi ni Biherpan, ang komisyon na ito ay puro kasalukuyang pinuno ng Shenlong Royal Family. Inilabas lamang ito ni Long Tat-ian para ilabas ang kanyang galit para sa kanyang lolo at para sa mukha ng Shenlong Royal Family. Ang Shenlong Royal Family ay walang pag-asa. Sino ang makakakumpleto sa komisyon na ito? Miss, kahit na gusto mo talagang gamitin mo ang S-Rank Commission para magkaroon ng pagkakataon na makilala ka ng mabilis, hindi mo na kailangang ipagkatiwala ang pinakamahirap na S-Rank na ito sa iyo. At saka, kung gusto talaga ng ginang. Makita ka, kahit na magsapalaran ka, mas madali kaysa gawin itong komisyon. Narinig ito ni Ye Fan ng kawili-wili, at nagtanong, ilabas mo ang iyong galit. Mukha, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Bizur, noon, si Prinsesa Jingyu ng Shenlong Royal Family, ang lola ng kasalukuyang pinuno ng pamilya, ay kinidnap pagkatapos niyang ikasal. Ang taong kumidnap sa kanya ay si Ye Waxi, ang henyo ng pamilyang Ye ng Shenlong Royal Family. Sa maharlikang pamilya ng Shenlong, tanging ang pangunahing pamilya lamang ang kwalipikadong gumamit ng apelyidong Dragon. Bagamat si Ye Waxi ang unang Diyos ng digmaan sa maharlikang pamilya ng Shenlong, siya sa kabila ng lahat, ito ay isang side clan lamang. Siya ay umasa sa sarili niyang lakas at paniniil, at bigla niyang inagaw ang Master Mistress. Hindi lang nito sinampal ang mukha ng Master, ngunit ginawa rin niyang pansamantalang katatawanan ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Sa kasamaang palad, si Ye Waxi mamaya. Kasama si Long Jingyo, nawala siya, at hanggang sa mahigit 10 taon na ang nakalipas nang lumitaw si Ye Waxi sa Oslan. Gayun din, si Ye Waxi ay naging pangalawang pinakamalaking tribo sa Oslan, ang Dragon's Blood Tree Tribe. Mayroon silang hindi pangkaraniwang relasyon sa kanilang mataas na pari.
Sinasabi na si Ye Wuxi ang may pananagutan sa pagtulong sa tribo ng Dragon's Blood Tree na sanayin ang isa sa 1,000,000 mandirigma. Sa nakalipas na 10 taon, sinanay niya ang pinakamalakas na elite ng sibilisasyong Ozlon. Army. Pabirong sinabi ni Bizur, alam ng Shenlong Royal Family ang lahat ng ito, ang pagpunta sa Ozlon sa iba't ibang sibilisasyon, pag-udyok sa pangalawang pinakamalaking tribo, at pagiging kaaway ng Evil Dragon Emperor, na pinakamakapangyarihan sa lahat sa simula, maliban sa pagdanak ng dugo at sakripisyo. Ano ang esensya? Hindi ko makukuha ang alinman sa mga benepisyo. The reason why I issued this commission is purely for face, after all. Ang masamang magnanakaw na dumukot sa may bahay ng bahay noon ay hindi talaga kayang magpanggap na walang nangyari, di ba? Kabanata 3,996 na puno ng dugo ng dragon. Palaging nararamdaman ni Ye Fan na may mali kapag narinig niya ito. Ye Wuxi, Ye Wuya, hindi palaging nag-iisa, tama ba? Bilang karagdagan, sa mga tuntunin ng oras, kahit na may mga pagkakaiba sa oras sa pagitan ng iba't ibang sibilisasyon, ang biglaang pagbabalik ni Ye Wuxi ay tila kasabay ng panahon kung kailan umalis ang matandang Fudi at si Su Qingzhou ay dumating sa Golden Civilization. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Mabilis na ginamit ni Ye Fan ang magaan na utak sa in upang subukang maghanap para makita kung mayroong anumang mga larawan ni Ye Wuxi. Bilang isang resulta, ang mga umutot ay hindi natagpuan. Huwag kang mag-alala, ito ay isang karakter mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Bukod dito, ang Shenlong Royal Family ay nag-aalis ng impormasyon tungkol sa karakter na si Ye Wuxi, at ito ay tinanggal na sa internet, sabi ni B. Herpen. Pwede ka bang kumuha ng litrato? Tanong ni Ye Fan. Kung gayon, hindi ba ito naibigay sa iyo ng mas maaga sa dokumento ng pagkakatiwala? Inilibot ni Bizur ang kanyang mga mata at sinabi. Nag-isip sandali si Ye Fan at nagtanong, anong klaseng lakas mayroon itong Ye Wuxi? Tumawa si Bizonner, bakit, natatakot ka ba? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, sagutin mo lang kung tatanungin mo ako. Ilang beses tumaas ang boses ni Ye Fan. Natakot si Bizonner kaya namutla ang kanyang mukha, nang ahas siyang hindi magsalita, kaya't nakasagot lamang siya sa mahinang boses, kapag maaga niya si Prinsesa Jingyu mula sa Shenlong Royal Family, isa man lang siyang Star God noon, at siya ang pinakamagaling sa Star Gods, anyway, narinig ko na marami sa Dragon Blood Army, na binuo niya ay mga Star God powerhouses. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, kung ikaw ay isang matandang mahilig sa pagkain, ito ay dapat na nasa antas ng isang Master God. Pagkatapos ng panahong ito, maaaring malaman ni Ye Fan ang balangkas ng cultivation realm ng malaking mundo. Ang agwat sa pagitan ng Star God at ng Panginoong Diyos ay isang paglikha. Mula sa 5 tagapagpahiwatig ng Compass, ang kapangyarihang lumaban ng pangunahing Diyos ay hindi nangangahulugang mas malakas kaysa sa Diyos ng bituin. Ngunit ang index ng Compass, pagkatapos ng lahat, ay isang bagay lamang na makikita sa papel. Panginoong Diyos, maraming bagong kakayahan tulad ng paglikha. Huwag maliitin ang gayong pagkakaiba, sa katunayan, ang konotasyon ng langit at lupa. Kapag naabot mo na ang larangan ng paglikha, maaari mong tunay na muling isulat ang katotohanan. Siyempre, kung maaari mong maabot sa pangkalahatan ng pangunahing Diyos, natural na hindi hihina ang lakas kaysa sa Diyos ng bituin. Kahit na nakatagpo sila ng ilang partikular na malalakas na Star Gods, maaari pa rin silang sugpuin ng kapangyarihan ng paglikha. Pagkatapos ng lahat, ang mga labanan ay hindi tungkol sa mga data ng papel. Mula sa pananaw ni Ye Fan, siya ay kasalukuyang puno ng mga katangian ng Star God, at ang kalahati ng kanyang mga paa ay tumuntong sa threshold ng pangunahing Diyos, ngunit hindi talaga siya pumasok. At ano ang tungkol sa matandang Fudi? Marahil sa ilang mga aspeto, hindi siya kasing husay ng kanyang sarili. Halimbawa, ang matandang Fudi ay walang Emperor's Sword intent, at ang ultimate lethality ay tiyak na mababawasan. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang unang kamay na pagganap sa simula, ang matandang Fudi ay dapat nasa antas ng isang Master God. Ang kakayahang i-drag siya pabalik mula sa mukha ng kawalang hanggan ay ang pinakamahusay na patunay. Dahil sa kakayahan ng paglikha kaya walang pagkakataon si Ye Fan na manalo ng tuluyang humiwalay sa kanyang harapan. Panginoong Diyos, iyon ang nangungunang nagsasalita sa malaking mundo. Maging ang mga hukom sa templo ay kapareho ng antas ng pangunahing Diyos, at sila ay walang iba kundi ang gumaganap ng kanilang sariling mga tungkulin. Ang gayong pag-iral, ang Shenlong Royal Family ay hindi nais na gumawa ng inisyatiba upang pukawin ito, ngunit ito ay naiintindihan. Hoy, anong iniisip mo? Ang mga salita ni Bizur ay nagpabalik kay Ye Fan sa kanyang katinoan. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, ngunit hindi na kumpirma kung si Ye Wuxi ay isang matandang pagkain o hindi, walang silbi na mag-isip ng labis. Bakit ka tumatawa? May sakit ka ba? Mukhang naiinis si Bizonner, hindi niya talaga maintindihan, bakit nahuhumaling si Su Qingzhou sa ganitong uri ng tao. Kung ikukumpara sa ilang mapagmataas na anak na lalaki na humahabol kay Su Qingzhou ngayon, ang ganitong uri ng tao ay masyadong mababa ang antas. Malamig na sumulyap si Ye Fan kay B. Herpen, hindi talaga alam ng babaeng ito kung paano isulat ang salitang, respeto, kung hindi mawawala ang kanyang balat. Dapat may ibang balita ang asawa ko. Gusto mo ipasa mo sa akin? Hindi. Para sa iyo ang lahat. Galit na sinabi ni Bizur, maaari ka bang lumabas ng kwarto ko? Ngumisi si Ye Fan, sa tingin ko ay hindi. May tinatago ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Bizonner, sabi ko wala na.
Wala na. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, at itinulak si Bizanner pababa. Sa kama. Ikaw, anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Bizur ay namutla si Huarong. Dahil hindi ka masunuri na magsasabi ng balita, kung gayon mahahanap ko lang ito ng mag-isa. Sabi ni Yefan, hawak ang maliit na mukha ni Biener sa kanyang kamay. Sa wakas ay napagtanto ni Biherpen kung ano ang gagawin ng lalaki, ngunit natagpuan niya na siya ay ganap na kontrolado at hindi makagalaw sa lahat. Huwag! Huwag mo akong hawakan! Napasigaw si Bizur sa gulat, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang sumigaw, pinutol ko ang espasyo dito, at walang magliligtas sa iyo kung sisigaw ka. Ano ang gagawin mo? Sinabi ko talaga sa iyo ang lahat. Umiiyak si Bizonner. No way, sino ba ang nagpamura sa akin ng sobra? Palagi kong nararamdaman na nagsisinungaling ka pa rin sa akin, umiling si Yefan. Hindi. Ano ang gusto mong paniwalaan ko? Napangiti si Yefangxi, at unti-unting bumagsak ang kamay niya sa tuwalya sa dibdib ng babae, kalimutan mo na, naniniwala pa rin ako sa sarili ko, halika, tingnan ko, ikaw ano ang nakatago sa bath towel, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Bizonner, at patuloy na bumagsak ang mga luhang kasing laki ng Gisantes. Kung alam ko ito ng mas maaga, magpapakita ako ng ilang pagmamahal. Kung tutusin, makapangyarihan pa rin ang lalaking ito. Bakit ako mahuhumaling sa bronze background niya? Pagkatapos ng lahat, ex din ito ni Su Qingzhou, ano ang kinalaman nito sa kanya? Okay ngayon, paano ko ipapaliwanag ang sarili ko, hindi naniniwala ang kabilang partido, at halatang gustong kunin ang pagkakataong gumanti sa kanya. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang walang nangyari. Dahan-daang bumangon si Biherpen, doon ko lang namalayan na nakagalaw na pala ang katawan niya. Sa hindi kalayuan, mapaglarong nakatingin sa kanya si Yefan. Dapat maswerte ka, ako ang nakilala ko. Alang-alang sa asawa ko, hahayaan kita. Anong problema? Sa oras na iyon, iniligtas ka ng iyong Supreme. Napabuntong hininga si Yefan, at hindi na nag-abala pang magsalita. Kinuha niya ang mga dokumento at diretsyong lumabas ng inn. Si Bizur lang ang naiwan na nakaupo sa kama mag-isa, tulala at tahimik ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, pagkabalik ni Yefan sa Wu Mansion, nagmuni-muni siya sandali sa kwartong mag-isa. Noong una ay inakala niya na ang balitang hatid ni Su Qingzhou ay maglalaman ng higit pang impormasyon na may kaugnayan sa teorya ni Wu Yanshu. Dahil sa pananaw ni Yefan, ang teorya ni Wu Yanshu ay sa panimula ay magbabago ng marami sa status quo sa malaking mundo sa malaking lawak. Ngunit ang ibinigay ni Su Qingzhou ay naging isang S-rank na tiwala. Hindi man lang maisip ni Yefan ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, may isang bagay na sumasabay sa kanyang pag-iisip. Iyon ay, kailangan niyang magkaroon ng mataas na antas ng pagkakakilanlan sa malaking mundo sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang magiging mas madali para sa kanya na makilala si Su Qingzhou, makapasok sa akademya, at kahit naharapin ang tagahatol ng templo. Pagkatapos ng lahat, ang maliliit na tao ay walang boses at impluensya. Sa sandaling naisip niya ito, direktang hinanap ni Yefan si Sylvie, at inilagay ang dokumentong ipinagkatiwala na pagpatay kay Ye Wuxi sa harap ng babae. Yefan, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Sylvie. Tinanggap ni Silver Fox ang kahilingang ito. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay tuluyang natigilan ang mature at magandang mukha ni Sylvie. Kabanata 3997 Hindi ko ito makuha. Chapter 3997 Hindi makasagot. Alam mo ba ang sinasabi mo? Seryosong tanong ni Sylvie pagkatapos ng mahabang panahon. Alam ko kung ano ang inaalala mo, sabi ni Yefan, kaya kung gawin ito ng mag-isa, at hindi mo na kailangang sumunod. Nang marinig ito ni Sylvie, sumimangot si Liumi at sinabing, Yefan, binibigyan mo kami ng pera. Ano ang ginagawa ng Fox Knights? Hindi ko ibig sabihin na maliitin ka, ngunit ang komisyon na ito ay talagang lumampas sa limitasyon ng iyong kakayahan. Sinabi ni Yefan, ito ang ilang mga problema na kailangan kong lutisin ng personal, at hindi mo na kailangang dalhin ang mga ito. Panganib. Saglit na nag-isip si Sylvie at sinabing, sinusubukan mo bang imbestigahan ang behind-the-scenes mastermind ni Langmeier? Langmeier. Matapos mapaalalahanan ng ganito, napagtanto ni Yefan na ang taong ito na si Langmeier ay mula rin sa sibilisasyon ng Ozlan. Maaaring may kinalaman ang pagkakatiwala ni Su Qingzhou sa katotohanang gustong patayin ng mga tao sa likod ng mga eksena sa Langmeier si Wu Yanshu. Lahat ng uri ng mga pahiwatig, patuloy na nagtitipon, sa wakas ay tumuturo sa sibilisasyon ng Ozlan. Kung pag-uusapan, ang palihim na umatake kay Wu Tai ay siya ring hukom ng Ozlan, si Simon. Hindi kaya minumulto pa rin ang lalaking ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, sa ngayon gusto ko lang kumpletuhin ang komisyon na ito, at pagkatapos ay puntahan si Qingzhou sa bukas at tapat na paraan. Kung ano pa ang nasa likod nito, kailangan nating maghintay hanggang malaman ni Ozlan. Sinabi ni Yefan, ngunit hindi ako pamilyar sa pagtanggap ng pagkakatiwala at paghawak sa mga dokumentong ito, kaya gusto ko pa rin ang iyong tulong. Bahagyang nagulat si Sylvie, gusto mo si President Su Qingzhou. Talaga bang iniisip mo na maaari mo siyang habulin? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Mukhang walang magawa si Sylvie. Nang makita ang determinadong hitsura ni Yefan, wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, kung gusto mong tumanggap ng komisyon sa antas ng S, kailangan mo ang mga kwalifikasyon ng isang Gold Guild.
Hindi namin ito matatanggap sa ngayon. Sabi ni Yefan. Paano ito magiging napakadali? Kailangang kumpletuhin ng Gold Guild ang mga A-level na komisyon, at kailangan ito ng sapat na bilang ng mga adventurer sa antas ng ginto. Sa karagdagan, ang mga fixed asset ng guild, mga tauhan ng pamamahala, at ang bayad sa garantiya ng alyansa ay hindi magkapareho. Napakamot ng ulo si Yefan, ang mga problemang ito ay hindi mahirap lutisin, ang A-level na pagtitiwala ay walang iba kundi ang paglilinis ng ilang gold strength gangster. Ang pera, mayroon ako nito, ang management staff, mag-recruit lang. Umiling si Sylvie at sinabing, kahit nasa iyo ang lakas, hindi mahirap kumpletuhin ang A-level na komisyon, ngunit saan tayo makakahanap ng napakaraming makapangyarihang adventurer na makakasama natin? Ang mga adventurer na pumupunta sa pilak ay karaniwang may mga guild, at marami sa kanila ay nasa opisyal na departamento, kaya hindi ito madaling mahanap. Casual na sinabi ni Yefan, wala bang handa na? Ang Stanley Blade, ang chairman at vice chairman ay nawala, at ang lahat ay pinagsama sa Silver Fox. By the way, sabay nating nilamon ang mga asset ng guild nila. Yung ready-made Golden Guild, kunin mo na lang. Malapit nang umiyak si Sylvie, hindi para sa sarili, kundi sa talam ni Stanley. Mabuting tao. Nawala ang presidente at vice-presidente, at ngayon ang buong guild ay kailangang lumunin. Theoretically, ito ay magagawa, nabalitaan ni Stanley Blade na mayroong internal meeting para pag-usapan kung lulunawin, pamamahagi ng asset. Napangiti si Sylvie, ngunit, dapat ay may napakagandang opinyon sila sa ating Silver Fox, at kung gusto nilang isama ang mga ito, gagawin nila ito ay medyo. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, sa ganitong paraan, ipauubaya mo sa akin ang bagay na ito, at maghihintay kang kunin ang bagong Golden Guild at ipagkatiwala ang S-Class para sa akin. Ikaw anong ginagawa mo? Medyo natarante si Sylvie. Mapaglarong ngumiti si Yefan, at tahimik na nakipag-ugnayan kay Poundson sa pamamagitan ng optical signal ng utak. Ang punong tanggapan ng guild ng Stanley Blade ay matatagpuan sa pinakamaunlad na distrito ng adventurer sa Hama. Ang buong gusali ay parang tatlong nagtataasang matalas na kutsilyo, parang bundok ng mga kutsilyo, na may matutulis na mga gilid. Isang iskultura na may dagger sa puso ang nakatayo sa pintuan, na umaakit sa maraming turista na pumupunta rito para magbigay galang. Gayunpaman, sa magdamag, ang ningning ng talam ng Stanley ay lumabo. Sa labas ng gusali ngayon, maraming tao ang tumuturo, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at pagbagsak. Sa Guild Hall, mayroon pa ring daan-daang miyembro ng Stanley Blade na nakabalik mula sa iba't ibang lugar. Si Kurato, na nakaupo sa itaas, ay pansamantalang pumalit bilang pangulo at nakinig sa mga ulat ng mga pangunahing grupo. Sa aking palagay, ayon sa pagganap ng komisyon ng bawat grupo, lahat ay magbabahagi ng pera at pupunta sa kanilang sariling paraan. Ito ay hindi patas sa lahat. Ang aming grupo ng logistic ay bihirang tumatanggap ng mga komisyon. Ayon sa iyong opinyon, nagsumikap kami sa lahat ng mga taon na ito. Maraming pagsusumikap, lahat ay walang kabuluhan. Ginagawa mo ang logistic, hindi mo kailangang makipagsapalaran, dapat kang kumuha ng mas kaunti. Fart. Pinagkatiwalaan kami ni President Otavi noon at hayaan kaming gumawa ng logistics, kami lang. Veterano. Ikaw ay isang adventurer, sino ang nagmamalasakit sa iyong edad? Paano si Otavi? Isa na siyang wanted na kriminal ngayon. Nakakahiya sa industriya ng adventurer. Inalis siya ng pamilya nila. Naniniwala ako kay Otavi President Tavi. Siguradong na-frame siya. Ang punong-puno ng away ang eksena, at may kanya-kanyang opinyon ang iba't ibang paksayon. Bang! Sumakit ang ulo ni Kurato nang marinig niya ito, at sa wakas ay hindi niya napigilan, at hinampas niya ang mesa. Tumahimik ka. Noon lang ginawa. Huminto sa pagsasalita ang mga gulugod at tumingin kay Kurato. Bagamat wala na si Otavi, si Kurato, bilang panganay na kapatid sa club, ay hindi kailanman nagsusumikap para sa merito o kasakiman sa kapangyarihan. Upang maging concern sa nararamdaman ng mga babaeng miyembro, nagkusa siyang ibigay ang vice chairman kay Jenny. Ang tindig na ito, kasama ng kanyang sariling Golden 5 na lakas, ay iginagalang pa rin. Stanley Blade, nasa krisis ito, ngunit hindi pa ito nalulusaw. Guild pa rin tayo. Isang malaking pamilya. Ngayon ang mga tao sa labas ay kinukutya kami at pinapanood ang aming mga biro. Hindi mo ba nais na mangyari ito? Nagtagumpay sila. Tingnan mo ang iyong kapangitan. Malakas na sabi ni Kurato. Ang isang Golden Guild ay hindi dahil mayroong isa o dalawang Golden Powerhouses, ngunit dahil mayroong buong makapangyarihang mga grupo. Bagaman wala si Octavius at Jenny ngayon, wala ka bang ibig sabihin? Iniunat ni Kurato ang kanyang kamay at itinuro ang gulugod ng ilang grupo sa harapan, kayo. Dahil sa magkasama kayo kaya nalikha ang Stanley Blade ngayon. Hindi dahil sa isang tao. Naiintindihan mo ba? Isang grupo ng mga pangunahing miyembro ang yumuko sa kahihiyan. Kuya Kurato, bakit hindi ka maging presidente namin? Oo, kahit na i-downgrade tayo sa silver, basta't patuloy tayong magsisikap at makumplito ang A-level na komisyon, makakabalik tayo sa ginto sa madaling panahon. Agad namang tumugon ang lahat. Umaasang nakatingin kay Kurato. Mataimtim ang mukha ni Kurato, at tila nag-iisip, ngunit hindi agad pumayag. Sa pagkakataong ito, biglang may nagsalita sa likuran, Hoy! Huwag mong ikahiya si Kuya Kurato.
Ngayong naging mabaho na ang signboard ng Stanley Blade, sino ang gustong magtiwala sa amin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, malamig na naman ang kapaligiran sa pinangyarihan. Sa katunayan, bumalik sa katotohanan, ang Stanley Blade ngayon ay isang daga sa kalye na hindi gusto ng lahat. Kunin ang pera ng amo, patayin ang amo. Ang iskandalo na ito ay sapat na upang maging haligi ng kahihiyan sa industriya ng adventurer. Sa sandaling ito, sumigaw ang mga gwardya sa labas ng guild. President Kuratuday. Nandito na ang mga tao mula sa Silver Fox Knights. Kabanata 3978 mayroon lamang isang tao. Kabanata 3978 isang tao lang at sunod-sunod na tumayo ang isang grupo ng mga pangunahing miyembro, lahat ay mukhang naiinis. Para saan ang mga tao ng Silver Fox na pumupunta? Nandito ka ba para makita ang mga biro natin? Totoo bang madaling mabuli ang mga Stanley Blades natin? Kahit wala si Otavi, isang Silver Fox lang ang gustong tumapak sa ulo natin. Humayo ka, lumabas ka at magkaroon. Isang tingin. Tigilan mo ako. Mataimtim na sinabi ni Kurato, walang ginawang mali ang Silver Fox Guild, huwag mong ipasa ang pera sa iba. Feeling agrabyado. Tahimik silang lahat, oo. Pagkatapos ng A. Habang pumasok sina Yefan at Sylvie sa Stanley Blade lobby kasama si Kun Chi at isang grupo ng mga miyembro ng Silver Fox. Sa pagtingin sa lobby ng guild kung saan ang mga mahahalagang metal at kristal ay ginagamit sa napakaraming dami, si Kun Chi at ang iba pa ay lubos na naiinggit, at sila ay talagang kahanga-hanga, hindi maihahambing sa maliit na templo ng Yinho. Siyempre, hindi makikita sa mukha niya ang ganitong bagay, at least mukha siyang disdainful sa labas. President Sylvie, ano ang problema ng biglaang pagbisita? Diretsong tanong ni Kurato. Mukha, hindi mapagpakumbaba o mayabang. Napatingin si Sylvie sa mga baile adventurer na nakatayo sa tapat nila, lahat sila ay masama ang tingin. Sa totoo lang, kung wala si Yefan, medyo matatakot siya. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga backbones na ito ay mga kilalang tao sa industriya, at ang kanilang personal na lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, sapat na upang maging presidente ng ilang mga Silver Guild. Ang manipis na patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, ang gintong guild ay talagang mayabang. Kurato, ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon. Alam mo ang aking ugali, at hindi ako mahilig maglibot. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Kurato, ako rin, mag-usap tayo ng diretsyo. Sylvie. Huminga ng malalim at mariing sinabi, kaming Silver Fox, gustong kunin ang Stanley Blade. Sa itaas, lahat sila ay nagpakita ng ekspresyong, mali ba ang narinig mo? Maging si Kurato ay medyo natigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon. Hahaha. Humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng Stanley Blade sa eksena. Marunong talaga magbiro si President Sylvie. Natatawa talaga ako. Team din natin ang Silver Fox diba? Gusto mo isama tayo? Sino ang minamaliit mo? Kahit mag-disband tayo, ito ay pagpunta sa Major Gold Guild para maghanap ng trabaho, ikaw Long Melo ay napakalayo. Isang grupo ng mga miyembro ng Stanley Blade ang nagpakita ng paghamak at panunuya. Bumantong hininga si Kurato at sinabing, Sylvie, iginagalang kita, ngunit ang iyong ideya ay napakamalayo. Sa tingin ko hindi. Sa oras na ito, sumulong si Yefan at nagsabi, sa aking palagay, ang iyong buong guild ay isang bungkus lamang ng basura na walang gusto. Parang nagsisindi ng apoy sa dayami, agad na nagngangalit ang isang grupo ng mga tao. Mabahong bata. Anong pinagsasabi mo? Bronze human. Ang lakas ng loob mong kausapin kami ng ganyan. Walang sinabi si Yefan, nagliwanag ang kanyang mga mata ng kulay asul na ginto, at isang espiritual na presyon ang biglang bumaba. Ang ilang mga gulugod sa antas ng ginto na nanguna ay parang nakuryente, at agad na nahati ang ulo, ang kanilang mga puso ay naputol na parang kutsilyo, at sila ay nahulog sa sakit. Sa pagkakataong ito, lubos na nagbago ang mga mukha ng mga adventurer ng Stanley Blade. Shenlong Clan. Dragon Eye. Hindi ba bronze ang lalaking ito? Malalim din ang ekspresyon ng mukha ni Kurato, Mr. Ye, please stop immediately. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Tumawa si Yefan, payag ka. Ano ang magagawa mo sa akin? Kunang makita ito, hindi umimik si Lato, at nag-flash ng ilang magic rune sa buong katawan niya, naghagis ng mga spelling tulad ng acceleration, strengthening, at mental resistance. Pagkatapos ng iba't ibang lumalakas na estado, mabilis na sumulpot si Kurato, na may nagniningas na kamao, na tumama sa harapan ni Yefan. Hindi umiwas si Yefan, humarap sa kapangyarihan ng chaos sa Golden 5th level, ang pagbangon ay isang letigo. Sa isang paa na naalis, si Kurato ay walang oras para umiwas, at ang buong tao ay napump na 12-12 metro ang layo. Bang! Ang isang muffled sound, tulad ng isang cannonball, direktang nabasag ang isang pader. Natahimik ang eksena. Ang lahat ay tumingin kay Kurato, na walang magawa, at pagkatapos ay tumingin kay Yefan, na may maaliwalas na mukha, at nilamon nila ang kanilang mga lalamunan ng hindi malay. Sa katunayan, kahit si Kun Chi at ang iba pang nasa likod ng Silver Fox ay natulala, si Sylvie lang ang normal. Nabulunan ng dugo si Kurato, blanko ang kanyang mga mata, at labis siyang naagrabyado. Hindi niya lubos maisip, paanong hindi niya kayang tiisin ang isang galaw ng mag-isa. Sa totoo lang, hindi na mahina ang lakas ni Kurato.
Pagkatapos ng lahat, ang gintong lahi, na ipinanganak na may pangangatawan ng mga tunay na Diyos sa 5 tiis, ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng kaguluhan, at nilinang sa ginto, ang lakas ay maihahambing sa mga tunay na Diyos na siyang sandigan ng 5 tay. Ngunit sa harap ni Ye Fan, sa ilalim ng lumikha, walang banta. Sa mga tuntunin ng lethality, ang Emperor's Sword Intent ay ang kisame. Sa mga tuntunin ng iba pang pisikal, mental, at iba't ibang mga index, puno na si Ye Fan. Kasama ng mga walang kapantay na katangian, walang silbi na umangkop sa patuloy na pagbabago, anumang magarbong gawain. Hindi kailanman mauunawaan ni Kurato kung anong uri ng halimaw ang kanyang nakatagpo. Sabi ko basura ka, sinong hindi ka pa rin kumbinsido. Napatingin si Ye Fan sa audience. Kahit na marami sa mga miyembro ng Stanley Blade sa madla ay ayaw, hindi sila nang ahas na tumalon. Hey! Bahagyang tumawa si Ye Fan, nagpapantasyahan pa rin akong umalis sa Stanley Blade at pumunta sa isa pang Golden Guild. Ang mga resume lang ninyo, na pinahiya ng adventurer na si Otavi, sino ito? Gusto ka ba ng pamilya? Paano mo mapapatunayan na wala itong kinalaman kay Octavius? Malinis ka pa ba? Isang grupo ng mga adventurer ang puno ng sakit, alam nila na tama si Ye Fan. Sa totoo lang napakahirap makakuha ng mas mataas na trabaho. Malaki ang posibilidad na magpaalam sila sa adventurer business. May isang tao lamang na makapagliligtas sa iyo ngayon, sabi ni Ye Fan. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa kanya nang may pagdududa. Lumakad din pabalik si Kurato sa oras na ito at nagtanong, Mr. Ye, sino ang tinutukoy mo? Saan ka man mahulog, bumangon ka dyan, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Kurato, ibig mong sabihin. Otavi. Oo, hanggat nahuli ang salarin, malalaman ng buong mundo na inosente ang Stanley Blade mo. Sinabi ni Sylvie, ang kailangan mong gawin ngayon ay ganap na ilayo ang iyong sarili kay Otavi. Madaling sabihin, si Otavi ay isang top assassin. Kung gusto niyang makatakas sa paghuli, hindi na namin siya susubukang hanapin. Sa pag-asa sa ilang tao, imposibleng mahuli si Otavi, ngunit sa halip ay papatayin niya siya. Napakadali lang, wala bang balita ang law enforcement team? Sunod-sunod na umiling ang mga adventurer, pakiramdam na hindi makatotohanan. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos sabihin ang mga salita, isang kahangahangang pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumitaw sa tuktok ng lobby. Isang grupo ng mga kulay abong bola ng enerhiya ang lumitaw at mabilis na nawala, na sinundan ng isang figure na itinapon. Ang buong katawan ay tila tinamaan ng kidlat, nasunog ng apoy, at naagnas ng puro acid. Anyway, kung gaano ito kalungkot. Matapos subukan ng lahat na kilalanin ito, sa wakas ay natukoy nila ang pagkakakilanlan nito. Tao, Otavi. Kabanata 3999 sumasang-ayon ka ba? Chapter 3999 nasang-ayon ka ba? Bulalas ang mga tao ng Stanley Blade. Hindi man lang maisip ng lahat kung ano ang dark energy na iyon. Sa bagay, exciting talaga ang biglaang pagbabalik ng nawawalang Octavius. Tumingin si Ye Fan sa paligid at nalaman na si Otavi ay pangunahing nagdurusa sa laman at dugo. Tila ang mga kapangyarihan ng gintong lahi ay talagang hindi malayo sa lahi ng dragon, at ang kanilang mga likas na pakinabang ay halata pa rin. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang Longqi, sa pagpapabuti ng lakas ni Ye Fan, ang antas ng panganib ay hindi katulad ng dati. Pagkalapag ni Octavius, gulat na napatingin siya sa kalapit na sitwasyon at natagpo ang muli ang sarili sa guild. Ako, bakit ako nandito? Mukhang galit si Kirito at naguguluhan, Otavi, bakit mo kami pinagtaksilan? Kirito. Napakunot noo si October Ovi, hinahawakan matapos makita ang sitwasyon sa pinangyarihan, may halong pighati at galit. Ikaw ay nalinlang. Ako ay mali. Si Octavius ay sumuray-suray at tinuro si Sylvie, nakipagsabuatan sila kay Poundson para i-frame ako para si Poundson ang pumalit. Nagkatinginan ang lahat, pinagmasdang mabuti, at nakakita ng hindi maipaliwanag. Paano masangkot si Sylvie kay Poundson? At ang Research Institute ay hindi maaaring maging napakatanga na sila ay nalinlang ng mga ito. Pero ito ang gusto ni Octavia. Nang makitang naabala ang lahat, sinamantala ni Otavi ang pagkakataon na pasabog ang kapangyarihan ng kaguluhan. Mabilis na napuno ng kulay abong fog ang hangin. Sa buong lobby, nagsimula itong maging invisible. Hindi. Ito ang malalim na katotohanan ni Otavi. Lahat, tumakbo. Alam ng lahat na kapag ginamit ni Otavi ang malalim na katotohanan, mabilis niyang makumplito ang pagpatay mula sa iba't ibang anggulo. Sa oras na ito, gamit ang profound righteousness, kung tumakas sila, iyon lang. Kung sila ay pinaslang sa paghihiganti, kung gayon sila ay magdurusa. Kapag ang lahat ay nasa panganib, ang mga kalasag ng iba't ibang magulong puwersa sa lobby ay lumiliwanag, at ang enerhiya ay nagsisimulang maging lubhang magulo. Sa isang kritikal na sandali, tanging isang muffled na daing ang maririnig. Og! Sinabayan pa ng tunog ng mga buto na nagbibitak. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang hamog. Ang lahat ay nalilito, nagtataka kung ano ang nangyari, ngunit nakakita sila ng isang eksena na nagpasindek sa kanila. Tinapakan ni Ye Fan ang likod ni Otavi, at si Otavi ay nakahiga sa lupa, parang patay na aso, hindi makagalaw. Anong kaguluhan? Tumakas ka ba? Tanong ni Ye Fan na may blankong ekspresyon. Puno ng kilabot ang mga mata ni Otavi, akala niya ay sinamantala na niya ang pagkakataon, basta tumakbo siya ng buong lakas, mapapaalis niya ang demonyong ito.
Sa huli, ito ay ang aking sariling pagnanasa pagkatapos ng lahat. At ang mga tao ng Stanley Blade ay lubos na kumbinsido nang makita nilang napasuko ni Yefan si Octavie ng ganoon kadali. Hindi nila naintindihan kung paano ito ginawa ni Yefan. Maya-maya lang, nagkagulo sa labas. Nang makita ito ng lahat, nalaman nilang isa pala itong law enforcement team, at sumugod sila sa guild. Gobernador Poundson. Nang makita ang maliksi na opisyal sa pangunguna, medyo nanginginig ang Stanley Blades. Ang Bamplating no. Isang swordsman, na ito ay isang malaking celebrity sa Kachu Federation ngayon, at mayroon siyang parehong tanawin. Hindi ko alam kung bakit nagbigay ng mataas na papuri ang Getty High Institute sa mga nagawa ni Ponderson sa pagkakataong ito. Kaya't sa napakaraming opisyal na propaganda, si Poundson ay itinuturing na bayani ng Kachu Federation. Oops! Si Octavius ay isang wanted na kriminal ngayon, hindi ba iniisip ng gobernador na nagtatago tayo ng mga kriminal? Nang mag-alala ang lahat, pinangunahan na ni Poundson ang mga tao. Octavie, saan mo pa gustong tumakbo? Mukhang seryoso si Poundson. Si Octavie ay samuka ng dugo sa sandaling ito, tinapakan ni Yefan at hindi man lang makapagsalita, nabali ang kanyang gulugod. Walang sino man ang nakakita ng isang hamak at nahihiya na marangal na mamamatay tao. Governor Poundson, ang taong ito ay ibibigay sa iyo. Sinipa ni Yefan si Octavie. Kaagad, may mga miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas na itinali si Octavie at ginamit ang pinaka-advanced na teknolohikal na paraan, ganap na pinipigilan ang kanyang paglilinang. Tulad ng inaasahan sa Silver Fox Knights, sa pagkakataong ito ay nahuli namin ang takas na si Octavius, salamat sa iyo. Puri ni Poundson at may pagdududang tumingin kay Stanley Blade. Hindi ko inaasahan na dito nagtatago ang takas na ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Curato, Panginoong Gobernador. Ngayon pa lang namin nakita si Octavie. Talagang wala siyang itinatago. Ikaw ang matandang Octavie, sino ka? Maaari ka bang magpatutuo? Tanong ni Poundson. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao ng Stanley Blade ay walang magawang tumingin sa gilid ng Silver Fox. Kung kukunin sila ng law enforcement team para isa-isang suriin, kahit na sila ay tuluyang makalaya, makararanas sila ng malaking hinala. Sa oras na iyon, natatakot ako na kahit na ang mga adventurer ay hindi magagawa. Panginoong Gobernador, maaari akong magpatutuo sa ngalan ng Stanley Blades. Talagang hindi nila alam ang tungkol dito ng maaga. Itong Octavius, nahuli natin sa UFO, ay walang kinalaman sa Stanley Blades. Tumayo si Sylvie sa pagkakataong ito. Nang marinig ito ng Stanley Blades, nabuhayan sila ng loob at bahagyang nagpasalamat. Oh! Dahil nagbigay ng garantiya ang pinuno ni Sylvie, natural na naniniwala ako. Ngunit, nagtataka si Poundson, bakit kayo nandito mga Silver Fox? Sabi ni Sylvie, to be honest, kaming Silver Fox ay gustong ma-promote sa Golden Guild, dahil kulang ang tao, kaya gusto niyang i-recruit ang lumang team ng Stanley Blade. Bagaman isang kahihiyan si Octavia sa industriya ng adventurer, naniniwala ako na ang reputasyon ni Stanley Blade sa napakaraming taon, karamihan sa mga miyembro ay mapagkakatiwalaan pa rin. Oo. Nang marinig ang mga salitang ito, napaiyak ang ilang tao sa Stanley Blade. Bagamat alam din nila na medyo intentional si Sylvie, pero sobrang tamis talaga ng feeling ng pagbibigay ng uling sa snow. President Sylvie, hindi ko inirekomenda na gawin mo ito. Biglang sumimangot si Poundson at umiling. Bakit? Mukhang naguguluhan si Sylvie. Sa totoo lang, ngayong araw lang, naglabas ang aming law enforcement team ng A-level na komisyon sa Dest Alliance, na arestuhin ang takas na si Octavie. Ngayon lang, lumipas na ang alyansa, ibig sabihin, iyong Silver Fox. Nakumpleto na ng Knights ang A-level na komisyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Ang pagkuha kay Octavius ay naging isang A-level na komisyon. Bagamat sinasabing sa kahirapan, sapat na talaga ang maging grade A, ngunit sa pangkalahatan ay hindi maglalathala ng mga ganitong kaso ang mga law enforcement team. Pagkatapos ng lahat, ang A-level na pagtitiwala ay kailangang magbayad ng isang malaking komisyon, at ito ay tumatagal lamang ng kaunting oras, kaya bakit mag-abala? Gayunpaman, kahit na ano, ang Silver Fox ay talagang gumawa ng isang kapalaran sa oras na ito. Batay sa iyong mahusay na pagganap. Sa bangpal sa pagkakataong ito, natapos mo na ang A-level na komisyon, at hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga master na gustong sumali sa Silver Fox. Walang A. Kakaunti. Kinu-recruit mo ang grupong ito ng mga adventurer, at walang kasiguraduhan na may mga taong sadyang gagawa ng gulo at maghiganti. Matuwid na sinabi ni Poundson, ako ang gobernador ng Law Enforcement Army. Umaasa lang ako na magkakaroon ng mas maraming tuwid na mga adventurer, guild. Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring huwag magdamdam. Ang mga salitang ito ni Poundson, bagamat pangit, ay totoo. Sila, na dating maluwalhati, ay talagang nahulog na sa puntong naiinis sa iba. Ang lahat ay dahil sa mapahamak na Octavie na ito. Si Octavius ay naghihingalo sa sandaling iyon, nang makita ang malamig at nanlalamig na mga mata ng isang grupo ng matatandang alipors, lalo siyang natakot at namutla. Salamat sa paalala mula kay Gobernador Ponderson, seryoso kong isa sa alang-alang ito, sabi ni Sylvie. Mabuti naman. Ngumiti ulit si Poundson kay Yefan at umalis. Sa lobby, nagkaroon ng katahimikan saglit, at medyo naging banayad ang kapaligiran. Medyo naging demoralized ang Stanley Blade na agresibo pa rin noon.
Kurato, sumasang-ayon ka ba sa plano ng pagsasanib? Tanong ulit ni Sylvie sa pagkakataong ito. Nagulat si Kurato at ang iba pang grupo ng mga gulugod. Sylvie, willing ka pa bang i-recruit kami? Kabanata 4,000. Kabanata 4,000. Hoy! Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ni Gobernador Poundson kanina? Sinundan namin si Otavi sa loob ng maraming taon. Naniniwala ka ba sa amin? Ang babae hindi takot maging tanga, di ba? Ngumiti si Sylvie at sinabing, syempre hindi ako maniniwala, at least, hindi ako lubos na maniniwala. Kung ganun, bakit mo kami ni-recruit? May nagtanong agad pabalik. Sinabi ni Sylvie, napakasimple nito, dahil kailangan nating makahanap ng sapat na mga tao sa lalong madaling panahon upang maging isang gintong guild. Sylvie, bakit ka nagmamadali? Kurato. Nagtaka, tulad ng sinabi ng gobernador, sa iyong kasalukuyang pag-unlad ang kalakaran, sa loob ng ilang taon, ay natural na magiging isang gintong guild. Ang dahilan ay napakasimple. Humakbang si Sylvie at pumunta sa malaking screen sa gilid ng lobby. Sa screen, ito ang sistema ng delegasyon ng Dist Alliance. Direktang nag-click si Sylvie sa item ng komisyon sa S-level, at kinuha ang dokumentong, Kiling Yiwaksi. Kami, Silver Fox, ay tatanggapin ang kahilingang ito. Para sa ilan. Hindi alam kung ilang beses, tumahimik ang lobby. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang tahimik na oras ay napakatagal. Sylvie, alam mo ba ang sinasabi mo? Maingat na tanong ni Kurato. Gustong tumawa ni Sylvie, dahil ganoon din ang reaksyon niya nang marinig niya itong binanggit ni Yefan. Siyempre alam ko, sa katunayan, ang taong tatanggap ng komisyon ay si Yefan mula sa ating guild. Agad na itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Yefan. Sa katunayan, ang mga taong naruroon ay hindi tanga. Malinaw na si Yefan ang pinakamataas na lakas ng labanan ng Silver Fox. Ang pagkabigo ng plano ni Otavi sa pagkakataong ito ay dahil din kay Yefan. Lubos silang nang ahas na huwag maliitin ang tansong taong ito, at naninibugho pa nga. Yefan, bakit mo tinanggap ang komisyon na ito? Tanong ni Kurato. Nagkibit balikat si Yefan, nakipagpustahan ako sa isang kaibigan na sa loob ng isang taon, tatawagan akong asawa, ng Goddess of Destiny. Kung gusto mong makilala ang Goddess of Destiny, ang pinakamaginhawang paraan ay ang kumpletuhin ang isang S-rank na komisyon, hindi ba? Nararamdaman na ng mga taong may Stanley Blade na hindi sapat ang utak nila. Anong klaseng bird's egg logic ito? Anong dahilan ng neuropathy? Baliw ka ba? Dahil dito, gusto mong mamatay tayo. Si Yiwaksi ay ang Evil Dragon Emperor ng Shenlong Royal Family noon. Hindi imposibleng maabot niya ang antas ng Panginoong Diyos. Iniisip lang. Ang pagpasok sa Dragon's Blood Tree Tribe at ang pagpatay sa kanilang mga bisita ay pinapatay ang kanilang sarili. Bahagyang tumawa si Yefan, kailan ko sinabi na gusto kitang sumama sa akin. Natigilan ang lahat at hindi maintindihan. Tama, ang komisyon na ito ay puro ang gustong gawin ni Yefan, kaya huwag mong pilitin ang sinuman na makipagtulungan. Sinabi ni Sylvie, sa madaling salita, kung mabaigo ito, si Yefan lang ang nagsasagawa ng panganib. Ngunit kung magtagumpay ito, kung gayon ang ating Silver Fox ay magiging buong alyansa, ang unang guild. Ang pagiging miyembro ng unang guild ng alyansa, o taglay ang reputasyon ng lumang bahagi ni Otavi, sa habang buhay. Pinili mo para sa iyong sarili. Pakiramdam ng isang grupo ng mga taong may Stanley Blades ay nananaginip sila, at may napakagandang bagay. Paano ito gagawin? Ang Shenlong Royal Family ay walang lakas ng loob na pumunta kay Yiwaksi para guluhin ka. Gayunpaman, tila hindi namin kinuha ang panganib. Pinag-uusapan ito ng lahat, at sa wakas ay napalingon silang lahat kay Kurato. Kuya Kurato, ano sa tingin mo? Saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Saglit na kumislap ang mga mata ni Kurato, at same time niyang tinanong, Mr. Sabi ni Yefan na may kalahating ngiti, wala naman akong kinalaman sa iyo, bakit ito mahalaga? Tahimik si Kurato, at nilingon ang kanyang mga kasama na maraming taon nang magkasama. Maya-maya, may nakitang dampi ang mga mata niya. Matatag. Okay, handa akong sumali sa Silver Fox. Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Sylvie. Hanggat pumayag si Kurato, natural na walang problema ang iba. Sa totoo lang, kung hindi mo ma-merge ang Stanley Blades, mahirap talagang magtatag ng Golden Guild ng sabay-sabay. Hindi nagulat si Yefan. Para sa Stanley Blades, hindi nakakapinsala si Bailey, at wala silang dahilan para tumanggi. Kailangan lang nilang gumawa ng eksena para tuluyang masira ang kanilang mga iniisip tungkol kay Octavius, at ipaunawa din sa kanila na ang Silver Fox ang pag-asa nila. Sa parehong araw, dinala ni Sylvie si Kurato at ilang iba pang orihinal na backbone sa Alliance Building. Ang balita tungkol sa pagkuha ng Silver Fox sa lumang Stanley Blades, at pagkumpleto ng A-level na komisyon, ay naging isang bagong-bagong Golden Guild. Walang sino man ang mag-aakala na ang perlas ng Longmello ay magniningning sa buong Kachu Federation sa isang araw. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na ang tagapagtaguyod ng lahat ng ito ay ang bronseng tao na si Yefan. Sa kabilang banda, nang si Poundson ay naging gobernador, nahuli niya si Otavi, na isang palabas din. Ang parehong partido ay masaya na makuha ang kanilang kailangan. Sa opisina ng alyansa, natigilan din si Bizonner nang marinig niya ang balita. Sister B, itong Yefan ay talagang nakakuha ng Golden Guild qualification, gaano kabilis?
Masyadong miserable ang Otavi na ito, nilamon ang guild, at kahit ang proseso ng pag-aresto ay ginamit, siya talaga ang inipit ko ang lahat ng halaga. Ang dalawang kasambahay ang nagbitiw ng kanilang mga dila sa kanilang tabi, nakakamangha ang pakiramdam. Despicable and insidious guy, hindi ba siya umasa sa paraan ng pagtulong sa kanya ng binibini? Isang mayabang na mayabang, kahit tumatanggap ng S-level na komisyon, hindi na siya mabubuhay ng ilang araw. Medyo komplikado. At the same time, sobrang busy si Sylvie. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha sa isang ginintuang guild, napakaraming gawain na dapat gawin. Gayunpaman, tinulungan ni Sylvie si Yefan na kumpletuhin ang lahat ng mga pamamaraan na kinakailangan para sa S-level na komisyon. Ang pinakahihintay na mga dokumento ng cross-border ni Yefan ay narito na. Alam na aalis na si Yefan, si Wu Yanshu at Han Yinsheng ay lubhang nag-aatubili na sumuko, at hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos magkasundo sa panahong ito, natural na may lugar si Yefan para sa mga babaeng ito sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, matagumpay na naipasa ng thesis ni Wu Yanshu ang pagsusuri ng Federal Research Institute, at ang Fifth Supreme Court ay nagpadala ng mga tao upang tumuon sa proteksyon. Hindi magtatagal para pumunta ang dalaga sa pinakamataas na hukuman ni Geta para formal na iulat ang kanyang teorya. Sa maraming garantiya, natapos na ang pagtatanggol ni Wu Yanshu. Bago umalis, dinagdagan ni Yefan ng kaunti pang kahirapan ang nakatutuwang sayaw ni Qingjun at hinayaan siyang magpatuloy sa pagsasanay ng husto. Medyo inaabangan niya kung hanggang saan kayang palakasin ng undead na ito ang kanyang katawan. Matapos may handa ang lahat, nag-iisang pumunta si Yefan sa Bangplatong Wisdom Temple. Ang teleportation channel dito ay ang pinakamabilis na paraan patungo sa sibilisasyon ng Ozlan. Pero pagdating pa lang niya sa pinto, nakita niyang may matipuno na palang naghihintay sa kanya. Kurato. Bakit ka nandito? Nagtataka si Yefan. Sasamahan kita, mahigpit na sabi ni Kurato. Hey! Ngumiti si Yefan at umiling, hindi na kailangan, nilinaw ko na kanina, ito ay isang komisyon na personal kong natanggap, at wala itong kinalaman sa iyo. Kahit na sinabi mo, ito ay para lamang gamitin kami upang makuha ang mga kwalifikasyon ng Golden Guild. Ngunit ako ay lubos pa rin akong nagpapasalamat, tinanggap mo kami. Hurt. Same time na sinabi, gusto kong kumitawan sa aking mga kapatid at gawin ang aking bahagi para sa inyo. Alam ni Yefan na mabuting tao ang taong ito, ngunit dahil dito, ayaw niyang mamatay siya. Tinapik ang balikat ng malaking lalaki, lumakad si Yefan. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Kurato ay nagpatigil kay Yefan. Ang Dragon Blood Tree Tribe ay ang aking bayan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.